Good morning everyone. This is our video report, Group 5. Our topic is Teaching EPP in Agriculture, all scope of agriculture in grade 4 to grade 6. Here's our objectives. Show appreciation of agriculture as a source of livelihood. Apply proper techniques in farming and gardening. Observe safety and environment. So, dito sa grade 4, tinuturo natin yung Introduction to Agriculture. Introduction to Agriculture pa lang tayo pag grade 4 ang ating estudyante. Tinuturo dito yung importance of agriculture in daily life and types of crops. Nasabi dito na mahalaga ang agriculture sa ating pang-araw-araw na buhay dahil sa paghahalaman o pag-gardening ay nakakakuha tayo ng ating kinakain pang araw-araw. Dito tayo nakakakuha ng mga gulay, prutas, kanin, hindi pala kanin, palay, yan. Tapos, types of crops. Meron tayo ditong fruits, vegetable, tapos yung root crops. Sa fruits, alam naman natin yung mga fruits. Mango, banana, yan. Vegetables, tomato, eggplant, okra. Sa root crops naman, ito yung mga kamote, kamuting kahoy, gabi. Yan. Number 2, basic gardening. So, dito sa basic gardening, grade 4 pa rin tayo. Identification and proper use. Tapos tinuturo din yung safety measures in using tools. Sa identification and proper use, dito ay ini-introduce yung mga basic equipment and tools na ginagamit sa paghahalaman. Tinuturo dito yung mga pala, ligadera, yung mga rake. So, tinuturo din dito yung mga gamit nila. Kagaya ng, pala nga, shovel. Used for digging soil. Ligadera or watering can. Ginagamit syempre sa pagdidilig. Sa safety measures in using tools naman, dito tinuturo yung mga tamang pagdadala ng mga gamit, yung tamang paghahawak, tapos yung pagbabalik doon sa mga kinuhaan, kung saan man nila kinuha yung mga gamit na yon. Tapos, tinuturo din na bawal paglaruan yung mga delikadong bagay. Tinuturo. Halimbawa sa pagdadala ay, may dala silang pala. Hindi naman nila dadalhin yun ng nakatutok yung pinakang dulo ng pala sa unahan. Siyempre, hawakan nila yun na parang pababa para safe sila at saka ang kanilang mga makakasalubong. Number 3, preparing the land for planting. Kasama dyan yung cleaning the area, planting and layouting, tapos garden beds. Sa cleaning the area, alam naman natin bago tayo maghalaman, lilinisin muna natin yung area na paghahalamanan natin. Tinuturo sa bata na tatanggalin muna yung mga bato-bato, kung meron ng mga bato-batong maaring dun sa pagtataniman, mga damo, mga basura, yan. Sa plotting and layouting naman, dito na nakapasok yung mga pagsusukat ng area na gagamitin mo, yung pag-aano ng mga plot, pag-layout yung kung ano bang shape, kung mayroon kayong balak na shape, yung mga bata, ayan, shape ng plot na kanilang gagamitin sa kanilang pagtatanim. Sa garden beds naman, karaniwang ginagamit pag nagpupunla. Ito ay elevated, nakaangat siya, kaya para siya talagang bed. Tapos meron siyang may mga parang mga nakaharang na pwedeng bato or kahoy na ginawa nyong parang fence, maliit na fence, para hindi umano yung mga lupa na nandun sa loob nung mga fence, para hindi gumuho kasi nga elevated siya para talaga siyang bed. Okay, next is seed selection. So, sa grade 4, pinag-aaralan din nila ang pagpili ng binhi. So, sa pagpili ng binhi, may mga dapat tayong isaalang-alang. Una, dapat ito ay malusog at walang sira.
Pangalawa, dapat ang pipiliin nating binhi ay naaakma sa panahon. Kunwari, mais, siya ay mas madaling tumubo pag tag-init. Or pechay, siya ay mas madaling tumubo pag tag-lamig. At pangatlo, dapat ang pipiliin nating binhi ay galing sa halamang may magandang ani. Next is sa planting seeds na tayo. Dito, pinag-aaralan din nila. After nating pumili ng binhi, ito naman ay itatanim natin sa lupa upang maging halaman. At mayroon tayong mga hakbang sa pagtatanim. Una, paghahanda ng lupa na malambot, malinis at may pataba. Pangalawa, pagbubutas sa lupa na sakto lamang ang lalim sa ilalagay nating binhi at pagkatapos ay itatanim natin ang ating binhi at didiligan ng kaunting tubig. So next is caring for plants. So dito sa caring for plants, nandito yung watering. So, isa sa pinakamahalagang na kailangan ng halaman ay ang tubig. Kailangan nating diligin ito araw-araw, lalo na sa panahon ng tag-init. Ngunit hindi dapat sobrang ating pagdidilig dahil posible na mabulok ang ugat nito. Pangalawa, pag-aalis ng damong tumutubo sa gilid ng halaman. Pangatlo, paglalagay ng pataba na nagbibigay ng nutrisyon sa lupa upang maging masigla ang ating halaman. Pang-apat, pagbibigay ng sapat na araw o paglalagay ng halaman sa nasisikatan ng araw. Panglima, pagsuri at pagprotekta sa peste. Pang-anim, pagpuputol ng mga tuyong bahagi sa halaman. Ito ay nakakatulong upang mas mapabilis ang pagtubo ng ating halaman. Next is harvesting. So, ito yung pinakahuling bahagi ng paghahalaman. So, kailan nga ba dapat nag-harvest? Ito ay kapag hinog na o tama na ang laki ng bunga o gulay at mas mainam na mag-ani tuwing umagang-umaga or hapon para hindi ito masira ng dahil sa init. At meron tayong mga dapat iwasan sa pag-aani. Una, iwasan nating madurog ang bunga at masira. Pangalawa, gumamit tayo ng malinis na kagamitan sa pag-aani. Pangatlo, ilagay natin sa malinis at ligtas na lalagyan ang ating naaning produkto. Pang-apat, ihiwalay natin ang sirang bunga o gulay. So now let's proceed for grade 5. Develop skills in crop production and propagation. Kasama na dito ang enhancing crop production, plant propagation technique, soil management, farm tools in simple, record keeping, and farming. So, when we say enhancing crop production, dito ay ang pananim ang pangunahing layunin ng mga agrikultura upang sa ganun ay masiguridad ang pagkain, ganun din ay mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapabuti ang kabuhayan, ganun din ang ating kalikasan. So, sa enhancing crop production, kasama dito ang use of compost and natural fertilizer na kung saan ay pinag-aaralan ng mga student na kung ano yung pinagkaiba ng compost and fertilizer. So, when you say compost, ito yung mga pataba katulad ng ito yung dahon, dumi ng hayop, bulok na prutas at gulay. Ito yung mga organic na ating mga pataba sa ating mga halaman. And ang fertilizers naman ay ito naman yung mga pataba na pinrocess na ginawa na sa isang pabrika katulad nila ang mga abono na inilalagay natin doon sa ating halaman o mga pananim. Kasama din dito ang Pests and Disease Management na kung saan ay kinikilala ng mga student ang mga peste o mga sakit na pwedeng dumapo sa mga halaman upang sa ganun ito ay mapigilan sa wastong paggamit nito. Ang ikalawa ay plant propagation techniques. So, kasama dito ang sexual propagation and sexual propagation. Pag sinabi nating plant propagation, ito yung mga process kung paano natin mapapadami yung mga halaman. So, ito ay pinag-aaralan din ng grade 5 upang sa ganun ay malaman nila
yung mga process kung paano yung mga pananim o halaman ay mapaparami. Asexual propagation, ito yung mga halaman na dumadami hindi sa pamamagitan ng buto, kundi sa pamamagitan ng bahagi ng kanilang katawan. Katulad na lamang nito yung mga sanga or yung mga bagin. Katulad na lamang nito ay yung kamuting bagin. So, example siya ng asexual propagation dahil pinaparami natin sila sa pamamagitan ng kanila ding part ng kanilang katawan or bagin. So, pag sinabi naman natin sexual propagation, ito naman yung paraan ng pagpaparami sa pamamagitan ng mga buto. Ang halimbawa nito yung mga ampalaya, so kamatis, so sila ay example ng sexual propagation dahil pinaparami natin sila sa pamamagitan ng buto. So, dito na tayo sa soil management. So, ang soil management, ito ay pangangalaga ng lupa upang sa ganun ay mapanatili natin itong malusog at malaman natin kung angkop ba dito yung ating itatanim o mabubuhay ba sila dito sa lupang ito. So, ito'y pinag-aaralan din ng bahagi ito ng pinag-aaralan ng grade 5. So, types of soil and their characteristic. So, nagkatulad halimbawa ng mabuhangin, yun yung mga sandy soil, yan yung mga mabuhangin or buhagan na lupa. Pag say naman yung clay, ito yung putik na lupa. Ayun. Dito naman sa soil improvement methods, ito naman, when we say soil improvement methods, ito naman ay yung mga pamamaraan na kung paano yung lupa ay dinadagdagan ng mga organic na at ng mga pataba upang sa ganun ay maging maganda o malusog yung lupa na ating pagtataniman. Okay, now let's proceed to farm tools and simple pruning tools. When we say farm tools, ito yung mga kagamitan na ginagamit natin sa bukid o sa pagtatanim. At ang simple pruning tools naman, ito yung mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa pagputol ng tangkay ng halaman, ng gulay, ito ay ginagamit din sa pagputol ng ugat o sa mga maliliit na sanga. Ito ay itinuturo sa grade 5 para maunawaan ng mga bata kung paano ang tamang paggamit nito sa pagtatanim at ano ang kahalagahan nito sa agriculture. Hindi katulad sa grade 4 na ini-introduce lang sa mga bata kung ano ang pangalan ng kagamitan na iyon at saan ito ginagamit. Dito sa grade 5, tinuturuan na yung mga bata kung paano sila maging responsable sa mga kagamitan, kung paano ito nagagamit ng tama sa pagtatanim at kung ano ang kahalagahan nito. Natuturuan din ang mga bata kung saan tamang ginagamit ang kagamitan na iyon. Kung ito ba ay sa pagtatanim, sa pagbungkal ng lupa, o sa pag-ani ng mga itinanim. Katulad na lamang ng mga kagamitang ito. Ang number 5 naman ay ang record keeping in farming. Dito ang mga grade 5 ay tinuturuan na maging mapanuri sa halaman, sa kanilang mga itinanim. Nagkakaroon sila ng obserbasyon sa pamamagitan ng pagtatala kung ano yung mga nangyari sa halaman. Halimbawa, kapag sila ay nagtanim, kapag
inalagaan nito sa pamamagitan ng pagdidilig, ano yung nagiging resulta. At maaari ba itong magkaroon ng peste o kung ito ba ay nagiging malusog na halaman. Ang record keeping ay mahalaga dahil dito natuturuan yung mga bata na unawain ang cycle ng buhay na halaman. At ang record keeping rin sa record keeping rin ay dito naiilista nila kung kailan itinanim o kailan inani ang halaman. At dito rin ay naiilista nila kung ano yung mga farm tools na ginamit. Sa madaling salita, ang record keeping in farming ay natuturuan ang mga bata na maging mapanuri sa kanilang itinanim o sa pagtatanim. Ngayon naman ay dadako na tayo sa grade 6. Dito sa grade 6, sa edad nila, mas curious na sila o mas open na sila sa mga bagong idea. Dito ay natututo na sila o nalalaman na nila na ang pagtatanim pala o ang pag-aalaga ng mga hayop ay pwede palang pang negosyo. Dito ay nakakapag-isip na sila kung paano ito ibebenta, kung paano sila kikita, o paano pa mas pagagandahin ang kanilang produkto. Number 1 is backyard gardening as a business. Ayan, dito ang grade 6 ay tinuturuan na kahit sa simpleng pagtatanim sa kanilang bakuran ay maaari na silang maging negosyante. Yung mga itinatanim nila sa kanilang bakuran ay hindi lang nila magagamit sa pansarili nilang konsumo, kundi pwede rin nila itong ibenta. Dito ay nakakapagplano ang mga bata kung anong paraan nila maaayos o sa anong paraan nila maaayos ang kanilang bakuran, kung saan ba dapat ilagay ang kanilang tanim, kung ito ba ay tamang nadidiligan o nasisikatan ng araw. At dito rin ay mapagpaplanuhan nila kung kikita ba sila sa kanilang itinanim. Bukod pa dito ay natututo ang mga bata na mamili o mag-isip ng mga itatanim na na gulay, prutas o anong mga klaseng pananim na mabenta sa kanilang lugar. Syempre, hindi naman sila magtatanim ng mga hindi kilala o hindi patok sa kanilang lugar. Mahalagang alam natin kung ano yung dapat nating itanim kahit sa simpleng paraan lamang ay magkakaroon tayo ng benta o kita. Ang number 2 naman ay ang costing and budgeting in agriculture. Dito ay tinuturuan ang mga bata kung paano maging matalino sa pera, kung paano ang tamang paggamit ng pera sa pagnenegosyo. Dito ay nalalaman nila o natututo sila kung paano paikutin ang pera, kung magkano ang kanilang gagastusin at kung paano palalakihin ang kanilang kita. Dito ay natututo sila kung paano ang tamang pagbabudget at ang tamang paghawak ng pera. Okay, number 3, marketing of agricultural product. Meron tayo dito ang packaging and labeling, tapos selling strategies. So, sa packaging and labeling, mahalaga ito sa ating produkto, sa isang produkto. Dahil unang-una sa lahat, packaging, na tutulungan ito maproteksyonan ng ang ating produkto. Ito ay natutulungan maging malinis at maging attractive tingnan. Sa labeling naman, mas mapapadali sa customer na makita kung ano ba ang name ng product na yon, magkano ba yon, at pwede ring nakalagay doon kung ilang kilo, kung sino ang may-ari ng product na yon. Sa selling strategy naman, meron tayong dalawa, direct selling, tapos market day. Sa direct selling, ito yung ang halimbawa nito ay yung direktang pagbebenta. Pwedeng naglalako ka sa
inyong mga kapitbahay or naglalako ka sa inyong barangay. Ang market day naman ay ito yung meron kang pwesto sa isang palengke, tapos pwedeng narenta ka, pwedeng hindi ka rin rumerenta. Yun ang Number 4, value-adding activities. So, ito ay paraan ng pagpapaganda at pagreserba ng produkto upang mas kumita at maging kaakit-akit sa mamimili. Halimbawa, paggawa ng banana chips mula sa saging or peanut butter mula sa mani. Dito din is papasok din dito ang paglalagay ng label at logo, paglalagay ng pangalan ng produkto, sangkap at presyo. Ito ay tumutulong sa branding o pagkakakilanlan ng ating produkto. So, mahalaga ang value-adding activities dahil mas mataas ang kita sa simpleng pagbebenta ng hilaw na produkto. Bukod dito, mas maraming naiibenta at dahil mas kaakit-akit ang ating produkto, mas madali itong ma-deliver sa ating customer. Sa grade 6 ay itinuturo din sa kanila ang community involvement na kung saan ay ang halimbawa nito ay mga pagti-tree planting. So, lahat naman tayo nung tayo elementary ay nakaranas kung paano mag-tree planting at ganun din ay kasama din dito ang mga clean up, yung ating paglilinis sa ating community. So, yun ay tinuturo sa grade 6 para ma-involve sila sa ating community at kasama din dito yung pagpo-promote ng mga food security and sustainability. So, kasama yan sa tinuturo sa grade 6.